What's next for Alas? Belen, Solomon Dongalio, balik national team na. De Brito, pinag-aagawan na. Alas Gels, nilakihan na ang sahod. Pero bagayan, kagayas at subscribe to notification bell para update kayo dito sa ating channel. Matapos ang historic feat sa AVC Challenger Cup ng Alas Pilipinas nang masungkit ang bronze medal, tanong ng marami, what's next for our women's national team? Well, dalawang mabibigat na happenings ang dadaluhan at sasalihan ng ating Alas Pilipinas para mas gumawa pa ng maraming kasaysayan. Una, ang papalapit na exhibition game ng Alas kontra sa Korean Women's National Team na magaganap sa June 7 sa Daegu, South Korea. Mismong ang VNL team ng Korea ang makatapat ng ating national team rito para na rin sa Filipino community sa Korea. Wala man itong bearing sa rankings o awards pero pride pa rin ang bitbit ng ating national team rito. Imagine, ito ang first time na may chance tayong manalo against the seniors team of Korea kung sakali. Alam naman natin na struggling ngayon ang Korea sa kanilang VNL stint. Huli nating nakatapat ang isang Korean team noon pang 2022 AVC Cup kung saan winasak natin sila noon, led by the Creamline Gels. Well, yun ay ang under 18 team lang naman nila, kaya given rin talaga na mananalo tayo roon. Pero ngayon, sa exhibition game na ang mismong national team nila ang ating makakaharap. Ito na rin ang magsisimula ng paghahanda ng FIVB Challenger Cup stint ng bansa na magaganap sa July sa Ninoy Aquino Coliseum, which ito ang next official and biggest tournament ever ng ating women's national team. Yes, biggest tournament na sasalihan natin ito dahil legit na international level ang peg dito dahil makakatapat natin ang iba't ibang bansa sa mundo. Short tourney lang ito pero ang nakataya dito ay ang lone spot para sa next VNL season. Ang magkakampiyon kasi this Challenger Cup ay magkakaroon ng spot sa VNL. Last year, France ang nagkampiyon kaya sila ngayon ay nakakapaglaro sa VNL. Although tayo ang mga katapat natin ay ang karibal nating Vietnam. Yes, di man natin nakaharap ang Vietnam this AVC Challenge, well, makakaharap natin sila sa FIVB Challenger Cup. Tayo kasi ang host country at may pagkakataon tayong makaharap ang lowest ranked team qualified, which sa kasong ito ay ang Vietnam. Take note mga ka-VHeads, 1974 ang last appearance ng ating national team sa isang FIVB sanctioned tourney, kung saan nagtapos tayo bilang 18th place out of 24 teams. Ito ay ginanap noon sa Mexico. Since then, hindi na tayo nakakapasok as a national team sa FIVB World Stage. Maiksi lamang ang torneo na ito dahil ang mga games ay knockout format, quarterfinals agad ang pambungad kung saan makatapat natin ang Vietnam. Kung matalo tayo dito, goodbye na sa competition. Ngunit kung makachamba naman tayo, papasok tayo sa Final Four, which history na naman ito dahil magiging first time ito na makapasok tayo sa podium match sa isang FIVB tournament sa kasaysayan. Never pang nag-podium o nag-Final Four ang bansa sa FIVB. Kung suswertihin, posible nating makatapat sa semifinals ang South American teams na Puerto Rico o Argentina. Buo naman ang loob ng PNVF at ni President Tatsu Sara na mas malalakas at buo ang Alas Pilipinas team na nagkamit ng bronze pagpasok ng Challenger Cup dahil sila rin ang magiging core team na bansa sa FIVB competition. Binulgar ni Susara na i-retain nila ang bronze medal team na ito patungo sa world stage at mas madaragdagan pa dahil inaasang babalik na this time ang tatlong UAP superstars sa national team na sina Bella Belen, Alaysa Solomon at Cassie Dongalio. Tunay ngang mas lalakas pa ang ating pambansang koponan. Gusto rin ang PNVF na panatilihin ang coaching staff ng bansa led by Coach Jorge De Brito patungong FIVB. Ngunit ang problema, by that time ay paso na ang kontrata ni De Brito sa PNVF. Ngunit matapos ang podium finish ng bansa, ilalaban umano ni Susara na manatili pa sa Pinas si De Brito. Actually, pinag-aagawan ngayon ang Brazilian coach dahil alam nyo ba na bukod sa offer ng Pilipinas, i-assign rin siya ng FIVB sa Chinese Taipei bilang next head coach ng national team nito. Well, kung ako si De Brito, accept the offer of PNVF dahil may sistema na siyang binuo at dito magsisimula na. Mas paunlarin niya ang koponan. Sa panahon na lumipat siya, bagong sistema na naman ito. At the same time, mawawalan siya ng tsansa na mag-coach sa isang FIVB tournament. Well, wala pang final decision rito, ngunit kung pagbabasehan ng mga pahayag, gusto ni De Brito na manatili pa sa Pinas at gusto rin ng PNVF na manatili pa siya rito. So magdedepende ito kung i-extend ba ng PNVF ang kanyang kontrata o susundin
ni De Brito ang FIVB decision na lumipat na siya ng Chinese Taipei. At panghuli, good news sa national team dahil nagsisimula ng bumuhos ang mga blessings sa kanila. Matapos ang 200k bonus each nila. Aba ngayon, alam nyo ba na marami ng sponsors ang handang suportahan sila in long term? Dahil nagbibigay na umano ng 50k a month each ang sponsor ng team na Meralco sa bawat players. Ito ay bukod pa sa 15k allowance nila at mismong ang Meralco ang nagbibigay sa mga players nito at di na umano inaabot sa PNVF. Nakuha rin ng alas ang full support ng PVL na siya ngayong nagpapatakbo ng national team kung saan halos lahat ng team sa liga handang magpahiram ng players sakaling kailangan para sa pambansang koponan. Actually, kahit may paparating na PVL conference, willing umano ang mga club teams na may mawala sa kanila na star players sa mismong conference kung kailangan ito ng national team ng bansa. Well, sana nga ituloy-tuloy na itong pagkakaisa at lahat para sa mas ikagaganda ng ating pambansang koponan. So throughout the guys, go for support this channel, please subscribe notification bell to updated on my coming videos.